Ang banal na misa ang pinakamataas na panalangin na maaari nating ialay sa Diyos. Ang taluktok ng ating buhay Kristiyano. Unawain natin ngayon ang bahagi ng misa na tinatawag na pagkukumunyon, kung saan matatagpuan natin unang-una ay ang Ama namin. Dalawa ang tradisyon na pinagkukunan ng panalangin Ama namin. Ang una ay kay San Mateo chapter 6, 9 to 13 at kay San Lucas chapter 11, 2 to 4. Sa misa, ginagamit natin yung version ni Mateo na hinahati sa 7 kahilingan. 3 makalangit na kahilingan at 4 na makalupa na kahilingan. Ang mga makalangit na kahilingan ay may kinalaman mismo sa Diyos, sa kanyang ngalan, kaharian at kalooban. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ang mga makalupa na kahilingan naman ay tumutukoy sa sangkatauhan, sa mga tao. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang bersyon ni San Mateo ay may dagdag sa teksto at nagpapakita ng espiritu ng mensahe ng Diyos higit pa doon sa mga kataga lamang nito. Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesukristo na tawagin ang Diyos na Ama, isang tawag ng pagsuyo, hindi amo, hindi pinuno, kundi Ama. Mark 14:36, Matthew 23:9. Ang pagtawag sa Ama ang siyang diwa ng lahat ng panalangin ng isang Kristiyano. Ang misa ay papuri ng mga anak sa kanilang amang nasa langit. Mababasa ang unang paggamit ng Ama namin sa misa sa mga sulat ni San Ambrosio noong 1397. Maaaring ito ay bunsod ng paghingi ng kakanin sa araw-araw at unti-unti ay humantong sa paghingi ng makalangit na tinapay na mana, ang panalangin nagmumula sa langit. Humingi tayo ng pagkain, nagbibigay naman ang Diyos ng kanyang Espiritu. Luke chapter 11 verse 13.